Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Normal at lahat naman tayo ay nakararanas na ma-stress sa napakaraming mga dahilan. Tila kasama ng araw ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay at mahirap na maiwasan. Pero paano ba natin masasabi na sobra na ang ating stress? Ano ba ang mga senyalis nito at ano ang mga dapat nating gawin para ito ay i-manage upang hindi ito humantong sa mga seryosong kondisyon? Kaya naman ngayong National Stress Awareness Month, alamin natin yan kasama ang ating registered psychologist at psychometrician na si Prof. Justin Rayan Chavez. Dito lang sa Expert's Opinion. Good afternoon po, Prof. Justin, and welcome again to our program, ang Expert's Opinion. Magandang hapon po and happy Sunday. Hi Sir Rovic, and also sa ating mga audiences po, magandang araw again. Maraming salamat po for having me again on the show. Thank you, sir. Of course, sir. Sir, nabanggit nga natin kanina na ngayong Abril, pinagdiriwang natin itong Stress Awareness Month. At nasabi nga nating normal na ito sa ating lahat, pero pwede nyo po bang ipaliwanag muna sa amin yung definition ng tinatawag na stress? Okay, pag sinabi kasi natin stress, sir, basically, ito po yung reactions natin, for example, brought by problems, brought by pressures, or even ito po ay sign of alarm. Okay? Alarm system kasi natin ang stressors ng katawan, even mentally and emotionally. When we are stressed, okay, ito po yung response natin brought by, for example, we fear or feel that there's a certain event na we feel that there's something bad thing na mangyari. That's why we do feel stress. Yun po ang concept. Pero Prof, normal ba natin itong nararanasan sa isang tao? At bakit po ba ito natin nararanasan talaga? Actually, sir, yung normal again, I can say that it's really normal. Kasi po, hindi naman healthy na hindi natin na-experience ng stress because kapag wala existence of stress, basically, hindi tayo nakakapag-function and we can not feel pressure at some point. Pero yung pressure, nagiging lumalala naman siya kapag hindi na siya nag-support. So, yun po, alarming. So, kailangan natin being aware on that kind of parts, especially. Ano ba, Prof, yung mga karaniwang dahilan o triggers nito based on your experience na rin? Ano ba yung mga common na nagiging triggers ng stress ng isang tao? Actually, sir, really common, especially these days, is yung finances, yung financial stability. Alam po natin yung stress natin when it comes to the oil price hike, basically, and also yung daily activities natin. So, siguro, sir, let's highlight first the financial stability. Okay, di ba may kasabihan nga po, poverty is the best diet. Basically, talagang marami pong nag-suffer because of the poverty, because of the financial stability. Kaya po yun nagiging problem and one of the causes ng stress ng isang individual. And we need to consider this concept like financial possibility of effect of stress ay talagang mataas po or very high, kumbaga. And even, yung problema po sa work, there's a possibility na hindi properly trabaho at nauuwi mo yung stress from work sa bahay. And even yung trabaho sa bahay. Di po ba yun? For example, yung mga bahay, nadadala mo sa work. So there's a possibility, sir, yung vice versa effect will be really visible. Kaya po doon nagde-develop ang stress. Yung konsepto na imbalance, hindi tama ang pag-handle ng problema. Kaya dapat po, it's a good practice okay, that we can balance both para kahit paano. Hindi po, and even some factors as well, may mga cases of trauma. Kaya brought by trauma, na-experience nila, for example, accident, merong certain trauma that causes them to experience stress. Ganun. Prof, pinag-uusapan nga natin itong stress, pero alam ko hindi lang to generally stress lang. Pwede niyo po bang banggitin sa amin o ipaliwanag sa amin kung meron bang mga klase pa ng stress ngayon? And ano po bang pwedeng mangyari sa isang tao? Ano-ano po ba yung mga klase ng stress na ito? Actually, sir, in the field of psychology, meron po tayong tatlong type of stress. First one is acute stress. The second one is episodic acute stress.
And the third one is the chronic stress. So ano po ba yung tatlong yun? The first one, kaya pag sinabi natin acute stress, yung mga individual who do experience a short period of time of stress. For example, na-stress kang sumakay ng MRT or any transport. In a short period of time, stress ka, nadala mo siya sa maghapon. Ang tawag po doon, acute stress. Second one, we do have the episodic acute stress. So for example, ang working schedules po ng mga working Filipino workers po ay 8 a.m. to 5 p.m. So kapag stress from 8 a.m. to 5 p.m., yung paulit-ulit na stress within the 8 a.m. to 5 p.m., ang tawag po doon, episodic acute stress. While with the chronic stress, ito naman po yung very parang kumbaga sir, extreme type of stress na there's a possibility sir, tipin mga individual na punang gamot brought by the stress, meron na po silang mga possibilities of depression as well. Yung mga cases wherein may mga works na hindi nila kaya ma-handle resulting to chronic. Di po ba sa medical field pag tinam na chronic, medyo malala na siya sir. Famous with psychology, yung chronic is quite more serious one. So yun, ganun yung concept niya. Tanong ko na, Prof, no, bakit pag sinasabing stress, bakit negative agad yung pumapasok sa isip natin? Actually, sir, basically speaking, kaya po siguro ang laking effect basically ng stress at konsepto na negative agad yung pumapasok sa isip natin because we do oversee the possibility of negative effect of a certain event. For example, stress ka sa work dahil hindi mo ma-meet ang deadline. Okay? Hindi mo ma-meet ang deadline kasi papagalitan ka ng prof mo, ay papagalitan ka ng for example, ng supervisors mo, ng managers mo. Still, there's a possibility na naging negative na po yung interpretations mo. Resulting a negative mindset. So kung paulit-ulit, for example, nagiging cycle na po yung stress mo na gano'n repeatedly, kaya ang mangyayari talaga is there's a possibility na ma-experience mo yung stress. Wherein magiging natural na for some people yung stressor. So, kumbaga, they feel pressure, okay? Wherein nagiging exhausting for us. Okay? Kumbaga, sir, yung stress ito ang nangyayari. So, we need to consider na kaya po siya naging negative because you foresee, you're quite anxious the negative effect of that certain event. Pero may good side ba, Prof? Ito, may positive side ba ang stress? May mga benepisyo rin ba ito sa atin? Actually, sir, we cannot fully say naman it's a negative effect parating. On the other flip of the coin, sir, we can still say yes, that stress is a good thing. May tinatawag po kami, sir, na eustress. 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 The eustress po is a positive type of stress wherein individual experience stress kasi they are motivated. Maraming opportunities, maraming nangyayari they know that will benefit. That's the eustress, sir. Wherein, halimbawa sir, nasa stress ka, daming job offer for you. Daming job opportunities for you. That's the eustress. Nasa ka kasi puro pina-receive mo. Resulting to positive stress for you. So maraming yun ang pinaka main goal na stress eh. You wanted to stress in a good side rather than a negative side. Kumbaga sir. Ganun sir. Siguro one of example din kapag na-stress ka pag ang daming opportunities, nahirapan ka mamili. For example din sa pera, marami kang pera so na-stress ka sa magagastos eh, no? So, parang maganda yung ganung klase ng stress na Prof na. Hindi mo alam paano busin ang pera. Pero Prof, may mga karaniwan bang senyales? Ito, science naman tayo. Pag-usapan natin yung mga science. Kapag stress ang isang tao, ano ba yung senyales na nakikita sa kanya physically? Actually, sir, when it comes to physical symptoms, okay, the first one, basic type of stress is kapag nagkakaroon ka na ng headache. The usual headache, sir. Kapag sir, yung effect sa'yo ng stress, sumakit na po sa'yo physically. Okay? The next one, meron na pong for some cases, in some cases, experience fatigue. Yung sobrang pagod kahit wala pa naman silang ginagawa. And the third one, nangyari po, lumalabas sa katawan, nagkakaroon ng kati-kati, nagkakaroon ng mga spotting, okay, and resulting to
nagko-convert ang stress, okay, into a body or physiological symptoms. May tawag po dyan, sir, parang conversion disorder. May mga ganun cases. Pag nasa stress sila, sir, lumalabas sila sa katawan, nagkakaroon ng yun nga, sir, nagkakaroon ng physical effect wherein ito po yung mga quite alarming. And even some people, nangyayari doon sa physical nila, individuals become mga tendencies that they will be doing self-harm na because of the stress. Okay, wherein kakaroon ng self-induce, okay, or self-harm sa sarili. Those are the things na kailangan po natin mas maging aware. Nagmamanifest pa rin pala talaga sa ibang paraan. Yes, sir. Opo, even with physical symptoms, lumalabas siya, sir. Nag-ibang siya. Kala mo, typical lang na kinagad ka ng lamok. Result 2, stress na po pala yun. So, yun ang nagiging main factors kung bakit kailangan ma-address din natin at huwag natin hahayaan po or even ignore yung problem or even stress po. Work or even work. Another signs din, Prof, na naririnig natin ito kapag nagkakaroon ng hindi maipaliwanag na excessive dandruff o balakubak. And of course, another pa na naririnig din natin itong indigestion. So, yung gut health na naapektuhan rin pala. So, ganito kalawak, no, Prof, yung nagiging epekto ng stress kung hindi siya mapabayaan siya, no? Actually, sir, po may mga dry scalp po kung tawagin. Hindi na nga siya dandruff daw, sir. Dry scalp, wherein nagkakaroon na rin ng loss of hair, yung isa pa yun. stress, lagas-lagas ng buhok mo, unti-unti. Without you knowing, yun na po ang result. So, even, sir, sa gastro, may mga nagkakaroon ng ulcer, even yung mga acidic, yun po ang naging, wherein hindi na po tama yung naging effect for them, and we need to be aware of that thing. Lalo po ngayon na kailangan tayo po alam din natin sa sarili natin what are the negative effects of this stress. Para aware din tayo, no? Pero Prof, kanina pinag-uusapan na natin itong level of stress na umaabot na nga sa chronic, which is the worst part or higher level ng stress. Ano ba yung pagkakaiba, Prof, ng stress, anxiety at depression? Nakadepende rin ba ito sa level ng stress o magkakaiba sila? Actually, sir, malaki yung difference ng tatlo. Okay? Sinabi po kasi natin stress. Okay? Pag sinabi natin stress, ito po yung, again, that's your reaction brought by the problem, brought by daily activities, for example. Kapag anxiety kasi, sir, ito na yung labis na pag-aalala, too much worry, too much fear, that you feel na may mangyari sa'yo negatively. And then kapag depression, sir, it relates to our emotions. Kumbaga, sir, emotionally speaking, tayo feel natin ang lungkot-lungkot, ang bigat-bigat, where hindi natin alam paano i-release. Okay? Meaning, sir, then a short way of differentiating the two. The stress is the response. Initial response. Is that yun po ang nasa isip natin. At kapag depression, ito na po ay related sa ating emotions. Okay. So, that's the best way how to identify. So, nag-respond ka, irritable ka, that's stress. Kapag nag-aalala ka randomly, minsan hindi mo na malaman kung ano yung problema, that's anxiousness. Pero pag depression, kapag malungkot ka, mabigat ang pakiramdam, as tumagal, for example, sir, ng certain weeks or even months, there's a possibility na depression na po yun. Depende na lang on the proper timeline, kumbaga, kung gaano katagal, gano'n sa system or depressive episodes. Ganun, sir. Prof, may mga tao ba na hindi sila aware na stressed sila? May mga ganitong pagkakataon ba? Actually, sir, marami pong may ganong tendencies wherein without them knowing that they're stressed kasi alam nila, parte na po ng routinaries na. Parte na ng daily activities nila yun. So, kumbaga, halimbawa, sir, lalo po, for example, sa media, halimbawa, we feel that the stress is already normal kasi it's part of the routinary without them knowing that the stress is the main factor kung bakit po tumataas ang absenteeism, bumababa ang tenureship ng isang employee, yung mga ganun. So we need to be aware na again, okay, yes, this is part of the system, yes, this is part of the cycle, pero we need to be aware that this stress might have a longer effect to us. Okay, ngayon, natin siya na-experience. Ngayon, sir, for example, na-stress ka halimbawa sa work.
Ngayon, hindi pa na-experience, masakit lang ulo mo. Tapos tomorrow, nawala naman. Still, in the longer run, may posibilidad pa rin pong maapektuhan ka at magkaroon negative effect. Ganun. Okay, Prof. Pero Prof, sa inyo pong experience, anong age group ba o sino talaga yung mga prone sa too much stress sa panahon natin ngayon? Actually, sir, in terms of factors, meron po tayong tatlong kino-consider. The first one is yung mga kabataan po, or the youth. Okay? Yung mga kabataan po ngayon is very sensitive. And we're in lang po natin sa kita. Masabi ng mga teachers sa kanila kung dala-dala nila yung number run. Resulting to, worst case scenario, nagkakaroon po ng depressive episodes and even major depressive disorders. Pangalawa, sir, is yung mga workers po, those who's working. Lalo po kung usapang career, usapang financial, they're the individuals who are very stressed. Nasa stress sila kasi hindi nila alam how to properly handle the problems. Probably, yung di ko ngayon, sir, kita na taas talaga yung bilihin natin. Resulting to, hindi na nila maalaman kung paano handle yung mga ganong financial stabilities nila or instabilities. At pangatlo, sir, yung mga parents. Okay, lalo po yung mga parents natin dahil lalo po ngayon tumataas din po yung ako din just on my observation. Mga criminal cases natin ngayon, sir, tumataas na rin. Yung pag-aalala nila sa mga anak nila, sir, nag-i-increase din. Resulting to stress and even anxiousness. So, kailangan din natin maging aware on those factors. Pero, sir, again, hindi tado. Sa tatlong nabanggit ko lang, yung stress. Kahit ano pong edad are already prone to stress, especially these days. I've encountered the youngest individual who they already experienced stress and even depressive episodes. 5 years old po. 5 years old? Ng depressive episodes. Wherein, dapat yung ganong edad, ini-enjoy pa eh. Yung buhay bata, yung paglalaro. Pero sa edad na 5 years old po, 5 basically, na-experience sila already ng depressive episode wherein this is quite alarming. Na dapat po natin malaman din. So, importante po as parents, as workers, as students, alam po natin how to handle the stress that we're exposed. Ganun, sir. Ayun, siguro, Prof, pag-usapan na naman natin ngayon yung mga best way para i-manage itong stress base sa klase na pinag-usapan natin kanina. Actually, sir, when it comes to addressing the 3 types of stress I've mentioned, sir, for example, from the acute stress, okay, when you do have a problem when it comes to yung mga stress, make sure to practice yung breathing exercises mo. Importante rin po. Kasi it can address yung short period of time of stress. Halimbawa po, na-stress ka sa school, na-stress ka sa work, na-stress ka sa bahay, the proper breathing exercise is a really an effective one. Second one is the episodic acute stress, sir. Lalo po ito ay mas nangyayari sa mga individuals who are in school, who are in the career side. Okay? Importante po yung concept of career management. Kasi the fact that you practice a career management and career and even time management, okay, importante rin po that you also know how to handle your own career. Okay, lalo po kung nape-pressure ka sa career mo, you also need to weigh ano bang effect nun sa akin. Then on the time management side, also weigh down on ano po yung mga kailangan natin muna sa hindi pa naman natin kailangan. Kasi at least alam po natin how to balance the both. Kasi kapag hindi natin alam how to balance all of these things, we experience overwhelm, resulting to the chronic stress. Kaya as I mentioned kanina, kapag chronic stressor, please make sure na magpa-check po. Okay? And also, make sure na magpa-therapy as well, and even counseling sessions. Effective kasi yung counseling and therapy sessions, lalo po sa mga individuals who do experience stress. Mas attention at na-address po nila yung problem na nararamdaman nila. Ano ba yung mga best way of coping dito, Prof? Actually, sir, the best way of coping, let's start on proper sleep. Okay? Kapag alam niyo pong medyo overwhelmed na yung nararamdaman natin, let's have a good sleep first. Kasi hindi ka rin makakapag-function on a physical activity kung wala kang maayos na tulog. If you want to do
proper, for example, yung mga exercises sir, or even mga Zumba, paano ka makapag-perform mga ganyan activities kung ikaw sa sarili mo, wala kang maayos na tulog. Importante po that let's first identify ano ba ang tamang kahit even yes, may mga individuals na 3 hours lang ang tulog, 4 hours or 5, sapat na for them. Kaya importante rin po na alam natin kasi kung ibig sabihin na mahaba ang tulog mo, ay okay ka na. Ay maganda, maayos na ang tulog mo. May mga individuals po na kahit 2 hours, 3, okay na po. Yung sistema ng katawan nila, ganun na siya nakaset up. So, importante po na alam natin. Yung pangalawa, again, after having a good sleep, the next one, make sure to start minimally doing physical activities or even kahit simpleng paglalakad lang, sir. Halimbawa po, pag kumain, do a simple practice na after kumain, paglakad, tipong pagbabakala ng kinain, sir. Importante yun kasi at least kahit paano medyo na-stretch yung katawan mo, naalog yung katawan mo para avoid some, even ulcer, even yung mga gastric related ones, sir. At least na-address siya kahit through a small physical activities. And even, pangatlo, sir, siguro, the most important thing that we need to consider is the upper limit of social media. Kasi kung alam po natin how to limit the exposures to social media, mas nababalance po natin ang ating sariling emosyon. Kasi when you do, kaya po na uso ngayon, sir, yung social media detox. You detox yourself from the stress. Kaya umiiwas ka na, sir, doon sa stress para kahit paano, mas alam mo how to address yung mga problema. Kasi, kumbaga, sir, alam mo yun, you know how to separate na meron pa rin existing world outside the social media. So, yung mga ganito. You need to consider that as well. Ganun ba? Ayan, thank you so much, Prof, no, sa mga tips na ibinigay nyo para naman maiwasan natin na ma-stress. And of course, kung stress na tayo, alam natin kung paano natin tutugunan yung stress natin. Pero Prof, bago po tayo magtapos, baka meron po kayong mensahe ngayon sa public, ngayong Stress Awareness Month. Ano po ba yung mga dapat nilang gawin o tandaan? Ngayon, especially, hindi lang naman natatapos ngayong April, no? O ang stress management natin. Ano ba yung message niyo po para sa ating viewers? Salamat, Sir Rovic. At yung mga viewers po, for example, experience stress and alam mo medyo alarming na po siya, don't hesitate to be checked by an expert, by a psychologist, or even a counselor. Huwag po tayo matakot magpa-check. Lalo po, I just want to highlight po sa mga nagtatrabaho. Kaya lagi niyo pong tatandaan, kung mamatay po kayo sa work ngayon, bukas po kayo po. Pero ang tama po, hindi po kayo kaya palitan. So make sure to handle the stress properly, to handle the problem properly para hindi po tayo mag-stress at wala rin pong effect sa ating sarili. And please make sure na lagi po natin din mahalin ang ating sarili. Kasi the fact that you also love yourself, mas lumalabas po yan at mas kaya pa po natin suportahan ang ating mga pamilya or anyone that you love. Okay, always consider that our mental health top priority. Ilan naman po, Sir Robert. Salamat po. Ayan, thank you so much, Prof, no? I'm sure maraming natutunan ngayon ng ating mga viewers, lalo na yung mga kasalukuyang stress na ngayon, no? Thank you so much, Prof. Justin. Maraming salamat po. Salamat, Sir Rovic. At sa ulitin po. Salamat, Sir. At yan na po ang episode natin ngayong linggo. Nawa ay nakapagbigay kami ng mga bagong kaalaman at impormasyong tiyak na kapupulutan din ng aral. Muli ako po ang inyong host, Rovic Manuel. Magkita-kita tayong muli sa susunod na linggo. Kasama pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang, sa Experts Opinion.